Magandang araw sa inyo mga ka-treasure hunter all over the world in the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you so much guys for keeping me company watching my videos. Shout out to you whoever you are watching my videos right now. At ngayon ang ating pag-usapan at tatalakayin ay ang tungkol sa tatlong butas sa ibabaw at gilid ng bato. Ito yung linear 3 holes on top and on the side of the big rock. Ang mga sign na ito ay karaniwan natin makikita sa mga bato, ngunit sa matang mapanuri ay makikilala natin at malaman natin kung ito ay nature or man-made holes na gawa ng tao na related to the Yamashita treasure or the lost World War II treasure right here in the Philippines, buried for about 70 years ago. At sa pag-decode natin guys ng treasure sign or treasure marker ay parang pagluto yan ng isda. Maraming paraan ang pagluto ng isda at marami ring paraan ang pag-decode ng treasure. Alright, at ngayon ay umpisahan natin ang pag-decode ng tatlong holes or butas na nakalinya. Linear holes ang tawag yan. At paano nga ba natin ito hanapin ang direksyon ng treasure na nakabaon? Ngayon, kailangan talaga ng a very keen eye, yung matang mapanuri. Kung nakikita nyo to guys, meron siyang hitsura dito na para siyang creature. Parang sa tingin ko ay parang palaka siya ang hitsura niya. Ayan. At nakaturo siya doon sa unahan. Hindi pa natin tinatalakay itong mga butas dito. Sa hitsura pa lang ng bato ay papunta na doon ang kanyang direksyon. Alright? Kaya hindi lang butas ang tingnan natin, mga holes, kundi ang itsura din ng bato, kung ito ay may tulis, mukhang palaka. Katulad dito, ito ay nakaturo papunta doon. Nakaturo ang bato na ito papunta sa isa pang bato sa unahan. At sigurado tayo nasa bandang ito, dito hahanapin ang hinahanap natin na nakabaon na treasure. Alright, so balik tayo muna sa dito sa isang picture na ito. Alright, kunan natin ng mga linya-linya, ng mga guhit, at balik tayo sa linear holes na tatlo. Ngayon guys, ang direksyon ng tatlong linya ay hindi natin yan matutukoy kung walang tinatawag na indicator. Ano ba yung indicator? Ang indicator ay minsan ay guhit yan, minsan ito ay arrow papunta doon. Tulad dito, meron siyang arrow sa baba. At meron din siyang hole na kasing laki ng hole dito. Malaman mo yan na kasama yan na hole sa design ng treasure code na ito. Kasi yung mga hole niya, kung tingnan nyo, halos magkapareho ang laki. Dito, magkapareho din at straight. At itong indicator dito ng treasure ay kasing laki rin ng butas sa mga butas dito. Sa tatlong butas. Alright, at paano ba natin tingnan kung saan ang direksyon? Of course, ito na yung indicator sa banda dito. So meaning, papunta doon ang treasure. Ngayon, hindi lang itong hole ang indicator. Pati na rin itong tulis ng bato. Para siyang ulo ng pagong or ng palaka. At naka-point din siya doon sa isa pang bato sa unahan. Na around 15 meters ang layo. That's 15 meters ang layo at pasok yan sa ating
preference distance ng treasure. At balik tayo uli dito sa mga butas na ito. Ang karaniwan makita natin na butas ay tatlo lang ito. Ngunit kung ang ating mata ay mapanuri, makakita pa tayo ng mga indicator na tulad nito, na kasing laki nito at kasing lalim ng mga butas dito, kaya magkasama yan. At ang nguso or dulo ng bato ay indicator din yan na papunta doon sa unahan. Doon talaga ang punta or direksyon ng paghanap nyo ng treasure at hindi pabalik dito. Kasi lahat ng indicator ay nandito sa unahan at mayroon ding sa nguso. Ngayon, paano natin i-decode yan using inches? Alright, kung gagamit tayo ng ruler, ito yung ating i-decode na distance. So kung maglagay tayo ng ruler dito, siguro around 12 or 15 inches. So sa meters ay 15 inches ang distance papunta rin doon. Alright guys, ngayon naman ay ilang method ba para mahanap natin ang distance? Anong method ang gagamitin natin para mahanap natin ang distance ng treasure papunta doon, kung ilang meters ang papunta doon? Okay, ang tanong naman ngayon guys, paano ba natin malaman ang distance papunta doon sa treasure? Kasi alam natin na talagang papunta na siya doon ang treasure dahil meron siyang indicator dito at may indicator din sa nguso na papunta talaga doon ang paghanap ng treasure. Ngayon meron tayong dalawang method sa paghanap ng exact distance. Ang una ay alam nyo na, itong paggamit ng ruler. Ilagay natin yan dyan at i-measure natin itong butas dito tsaka yung last na butas. I-measure natin yan by inch at sa tansya ko nasa 12 meters. Galing sa 12 inches. So 12 inches ang ruler, kaya 12 meters din ang actual distance galing sa bato na ito papunta doon sa unahan. Okay, at ang pangalawang method naman, without using a ruler, ay ganun pa rin. Parang eksakto ding 12 or 15 inches or 12 to 15 meters ang distance using straight lines. Ito lang guys ang tingnan natin. Gagawa tayo ng straight lines na mag-pass through sa tatlong butas. Uli, itong tatlong butas ay daanan niya ng straight line papunta dito sa unahan. Yan. At dito rin sa baba, gawa tayo ng linya na mag-pass through sa tatlong butas. So papunta siya doon sa unahan. Medyo hindi eksakto. Dito at papunta siya doon. Gagamit tayo ng isa pang picture na makikita yung unahan. Gagamit tayo ng isang picture ito. Ito na yung bato sa unahan na tinuturo ng palaka o ng pagong na ito. Okay, pangalawang method without using a ruler ay gagawa tayo ng linya dito sa tatlong butas. Yan. Mag-pass through siya diyan sa tatlong butas at didiretso siya doon straight. Ganon din dito sa tatlong butas sa baba. Straight line din na mag-pass through the 3 holes. At meron ng arrow dito sa baba. Yung arrow mismo ay nagturo na yan doon papunta.
Kaya gawa tayo ulit ng straight line. Ayan. So sa intersection dito sa dulo, dito na yung intersection, meaning nag-X na yan. At dito mismo, kulayan natin ang iba. Dito sa bandang ito, ang sentro niyan pababa, diyan natin hukayin ang treasure. Ayan. So, dito, sa banda dito. Ulit, para mas malinaw. Hindi tayo gagamit ng ruler. Ang pangalawang method ay without using a ruler, but only a straight line. Parang pag-construct ng bahay. Yung linsa o yung nylon, straight yan. Gamitan nyo yan ng nylon or ng rope, lubid, at papunta dito. Again, galing dito, papunta siya doon. At kung saan mag-intersect yung dalawang lines na galing sa mga butas dito, hindi pa natin tinitingnan tong isang indicator dito na arrow. Itong arrow dito ay nakakatulong din ito ng direksyon na magtuturo siya na papunta doon talaga ang treasure. Kasi ang mga Hapon, maraming indicator na inilagayan. Meron minsan mga guhit, 3 guhit, 2 guhit. Ito ay mga indicator ng distance. Itong butas naman dito ay indicator yan ng item. Ito yung treasure. Itong butas na ito ang treasure. Kaya natin alam na papunta doon ang paghanap natin ng treasure kasi meron siyang indicator na hole dito. Na ito yung treasure at mismo ang ulo ng bato na ito ay mukhang palaka at nagturo din siya doon papunta sa bato na pangalawang bato na malaki. At dito na tayo guys sa intersection ng dalawang lines. Ayan. Meron siyang intersection dito. At ang intersection na yan, again, ay yan ang gagamitin natin pababa dito. At dito natin huhukain yung treasure. At anong lalim nga ba guys ang treasure? Nako, kahit sinong magbaon ng treasure, kasing height lang talaga yan ng naghukay. Kung ang height ng naghukay ay 6 feet ang height niya, parang NBA player na yan, ay 6 feet din yung lalim ng treasure. Kasi wala naman silang ekwipo. Noon nagmamadali sila. Maliban lang kung iyan ay Yamashita treasure or general treasure. Malalim talaga yan. Kasi pag general treasure ay maraming tao or sundalong naghukay niyan. Pero sa gaya nito, ito ay mga giveaways lang. Mga boxes of gold or jewelries. Kaya mababaw lang. Minsan ay tinatakpan lang yan ng mga malalaking bato. At huwag na kayong mag-aksaya ng pera nyo sa pag-finance. Hindi na kailangan i-finance ang paghukay. Basta't ma-pinpoint nyo yung item na nandito ay 2 meters lang ang lalim niyan. Makikita nyo na ang hinahanap nyo. Alright guys, at review natin uli. Yung unang gawin natin ay ang paggamit ng ruler. So ang ruler ay i-measure natin itong butas dito at itong last na butas. Diyan natin i-measure kung anong distance in inches. Halimbawa kung 12 inches yan, ay maging 12 meters ang distance niya papunta doon. Bakit naman alam natin na papunta doon? Kasi meron siyang indicator dito na ito ang treasure. Ito yung indicator hole at meron pa siyang isa pang indicator ng direction dito, yung arrow.
Ngayon, alam natin na 12 meters papunta doon. I-double check natin sa ibang method. Dito naman tayo sa baba. Kulay tayo ng yellow. Sa pangalawang method ay i-intersect lang natin yung linear lines na mag-pass through the 3 holes. So, idiretso natin yan. At itong tatlong butas din dito ay idiretso natin. Ganyan. So, ang intersection dito, ayan, nag-intersect dyan. So, ito yung center. Kung ito ang center, ay ibaba natin yan papunta dito. At dito tayo maghukay. Kasi nandyan yung hinahanap natin na ito ang hinahanap natin. Yung Japanese treasure or tinatawag natin na the Yamashita treasure. Or tinatawag din ng mga foreigner na the World War II lost golds right here in the Philippines. Okay guys, sana ay malinaw ang aking pag-decode ngayon ng tatlong butas na nakalinya. Two way to pinpoint or to locate the exact spot of that buried treasure. Ako'y magpaalam na guys. Salamat sa inyong panonood sa aking video. More power and be safe. Stay home. Stay out from COVID. God bless and don't stop chasing for that dreams.